Kaya pala minsan wala si Miles sa Itbulaga, at kaya pala hanggang ngayon ay wala pa rin si Boss Joey sa Itbulaga. Ito pala ang dahilan. Ano nga ba ang dahilan ng pag-absent ni Boss Joey? Mayor Jose Manalo, binasag ang isyu sa pagpanaw di umano ng dating The Bark Ads na si Jimmy Santos. Isyu na bigyang linaw na. Talaga namang matatandaang naging sunod-sunod ang mga usap-usapan na patungkol nga sa dating The Bark Ads na si Jimmy Santos, o mas kilala nga ng mga The Bark Ads bilang Jimmy Saints. O ang mga naging usap-usapan sa social media, patungkol nga daw sa di umano'y pagkawala na daw nito. Na mababasa nga dito na, nagulantang ang buong showbiz. Joey De Leon na bigla at nadurog sa biglaang pagpanaw ni Jimmy Santos, ang huling mensahe na nagbunyag ng isang hindi inaasahang katotohanan. Mahigit 4 na dekadang pagkakaibigang tila hindi matitinag, ay nagtapos sa isang simpleng text message na ngayon nagbibigay ng matinding kirot. Sa likod ng mga tawanan at alaala nila sa Itbulaga, may mga usap-usapang hindi kailanman tuluyang naipaliwanag. Ano nga ba ang tunay na nangyari bago tuluyang na maalam si Jimmy Santos sa edad na 74? Bakit ang huling mensaheng yun ang labis na yumanig kay Joey De Leon? Isang kwentong hindi lamang tungkol sa pamamaalam, kundi tungkol sa mga tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa marami. Sa isa pang ang FB post naman na ito, ay ito naman ang mababasa, isang tawag lang, at parang tumigil ang mundo ni Joey. Hindi lang katrabaho ang nawala, kapatid, kaibigan, kalahati ng mahigit 40 taong samahan. May huling text message, may mga salitang hindi na nasabi, at may revelasyong ngayon lang ibinahagi tungkol sa tunay na samahan nila ni Jimmy. Ano nga ba ang laman ng mensaheng yon? At may katotohanan ba sa mga usap-usapang tampo sa likod ng kamera? Basahin ang buong kwento ng isang pagkakaibigang tinapos ng kaman, pero hindi ng alaala. Na isang malungkot ng post, pero, wala naman nga tayong nakitang mga balita o mga articles na magpapatunay na nangyari o kung totoo ito, lalong-lalo na nga kapag tinignan natin si Tito Jimmy sa Google. Na dito pa lang ay makikita ngang hindi totoo ang mga isyong ito. Pero, hindi nga lang yan, dahil noong Miyerkules nga lang February 25, 2026, live sa Itbulaga, ay binasag na ni Mayor Jose Manalo ang issue, o mga usap-usapan nga ng mga ito kay Jimmy Santos o kay Tito Jimmy. Yan nga, ay matapos i-shoutout ni Mayor Jose Manalo sa barangay, at ni Paulo Ballesteros sa Itbulaga Studio si Jimmy Santos live sa Itbulaga, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Shoutout Tito Jimmy. Na talaga namang pangalawa nga lang sa mga patunay na naman, na hindi nga totoo ang mga balitang pinapakalat ng mga ito kay Jimmy Santos sa social media. Na talaga namang nasupalpal at napahiya na naman nga ang mga ito, dahil nga sa ginawa ni Mayor Jose at Paulo Ballesteros sa Itbulaga, na isang simpleng pag-shoutout nga lang kay Jimmy Santos, pero may malaking epekto nga sa mga pinapakalat ng mga itong fake news. Dahil isang masayang pag-shoutout nga ang ginawa dito ni Mayor Jose at Paulo Ballesteros, kay Jimmy Santos sa Itbulaga. Na dito pa nga lang ay masasagot na nga na hindi totoo ang mga balitang ito, na malinaw na walang mga basehan. Samantala, isa din na sa mga usap-usapan ngayon, ay ang matagal na din namang pagkawala ng nag-iisang henyo master na si Boss Joey. At ganun na rin nga ang isa pa nga sa mga The Bark Ads na si Miles Ocampo, na hindi na rin naman daw gaanong napapanood sa Itbulaga. Na matatandaang wala nga noong Miyerkules February 25, 2026, at present naman ngayong Huwebes February 26, 2026. Pero, may ilan nga tayong mga nabasang mga comments, na baka nagsisimula na daw ang shooting o taping ng Itbulaga Lenten Special ngayong February 2026, kaya may mga araw na absent si Miles Ocampo. At ganun na rin naman daw si Boss Joey, na medyo may katagalan na rin namang absent sa Itbulaga. Pero totoo nga kaya ito? Welcome back mga ka-highlights.
Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa katunayan ay yan din nga ang naging usap-usapan sa social media, sa mga FB post nga ng mga netizens dito, o ang patungkol nga sa taping nga daw ng mga Dabark ads para sa Lenten special. Na mababasa pa nga ang mga naging reaksyon dito ng mga netizens. At sa mismong IG story naman ni Miss Shara, ay makikita naman nga ito. Pero, simula na nga kaya ang taping ng Eat Bulaga Lenten Special 2026 ngayong February. Matatandaang, natapos na nga ang submission ng mga kwento ng mga posibleng mapanood na kwento sa Lenten Special noon pang January 24, 2026. Na may malaking ang posibilidad na nakapili na rin nga ang TVJ Productions ng mga kwento, na isa sa buhay ng mga Dabark ads. Dagdag pa nga dyan, ay sa katunayan nga, ay mababasa nga sa website na ito na patungkol sa Eat Bulaga, na may date na nga ang Eat Bulaga Lenten Special 2026, na mababasa nga dito na, Eat Bulaga's Lenten Special 2026 will air from March 30 to April 1, 2026. It will be the third EB Lenten special to air on TV5, and will be produced by TVJ Productions. This year's Lenten special opens auditions to writers, including professionals, first-timers, amateurs, students, and aspiring writers who may submit Lenten stories focused on hope, faith, friendship, and loyalty, whether real-life or fictional. Submissions must include a storyline and sequence treatment and be sent via email to eb_lenten@tvjproductions.ph on or before January 24, 2026. This marks the first time in Eat Bulaga's history that the Lenten special will feature stories created by the Dabark ads themselves. Na ayon nga dito, ay mapapanood na nga ang Lenten Special 2026 ng Eat Bulaga simula March 30 hanggang April 1, 2026. Ito nga ay ang ikatlong EB Lenten Special na ipalalabas sa TV5 at ipo-produce ng TVJ Productions. At ang tanong nga dyan, anong kwento kaya ang napili ng TVJ Productions para isabuhay ng mga Dabark ads at mapanood natin sa Lenten Special, na matatanda ang may mga kwento ng pag-asa, pananampalataya, pagkakaibigan, at katapatan, totoong buhay man o kathang-isip lang. At kung nagsisimula na nga ang taping ng Lenten Special, ay sino-sino kaya ang mga magkakasama o magkakagrupo na mga Dabark ads dito? At sino din nga kaya ang mga special guest na makakasama din ng mga Dabark ads dito? Yan nga ang dapat nating abangan, dahil ang announcement ng Eat Bulaga Lenten Special, ay mangyayari na nga sa susunod na buwan, o sa darating na March, at malalaman na nga natin kung sino-sino ang magkakasama, at anong mga kwento ang mapapanood natin dito, na inihanda ng mga Dabark ads para sa atin. Kaya naman, ay yan nga ang dapat nating abangan, dahil paniguradong malaking pasabog na naman nga ito ng Eat Bulaga, na talaga namang ngayon pa lang ay kaabang-abang na. At kung ang taping nga ng Eat Bulaga Lenten Special ang dahilan kung bakit may mga Dabark ads na minsan ay absent, lalo na nga ni Boss Joey at Dabark ads Miles, ay asahan na rin nga natin ang posibilidad na may iba pang Dabark ads na hindi natin makikita. Yan nga ay kung hindi sasapat ang Lunes at Martes na pre-recorded episode ng Eat Bulaga para sa taping ng Lenten Special. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?